to preach the gospel, both Jew and Gentile. Diba? Mind blown. Yung soul kasi, it is from the Hebrew word na, soul yung Hebrew word. Ang meaning nun is prayed for. Pero si Paul kasi bilang Roman citizen, hindi sapat na Jewish name lang yung meron siya. Meron din siyang Latin name, which is yung wika ng Roman Empire, which is Paul. Ang meaning naman ng Paul is little or humble. Pero, nung tinawag na siya ng Panginoon para mag-preach sa mga Gentiles, ginamit na niya yung Latin name niya. Kasi yung Latin name yung mas recognizable sa Gentile world. So then Paul becomes a Christian, and at once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Para kay Paul, hindi sapat na Gentile world lang yung shesharan niya ng gospel. Not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, present your thanksgiving to God. Hindi lang siya nakatulong sa mga, sa Gentile world, sabi nga ng Dutch. Kundi sa ating mga taong buhay ngayon dito, sa mundong to. And we are so blessed na hindi na natin kailangan mag-worry, and nare-remind tayo through the scripture na we should not worry about anything. Kasi by prayer and petition nga, kailangan natin ipasalamatan yung lahat kay Lord. Kasi parang He won the victory already. Kaya ano pang i-worry? Paul is one of the Bible's greatest examples of how God can transform even the most sinful of men into a redeemed and powerful servant of His kingdom. So, ayun na yung isa talaga sa pinaka malaking aral na madadampot natin kay Paul, na sa storya ni Paul. Even the most sinful of man, God can use them as a redeemed, powerful tool for His kingdom. So, kahit nabubuhay ka sa kasalanan, in the future, kaya-kaya ka niya mabuhay. Malay mo, sa ngayon, nabubuhay ka sa kasalanan, pero sa future pala, gagamitin ka niya para mag-plant na ng church. Hindi natin alam. Para mag-preach ng gospel sa mga lugar na hindi pa nakakarinig ng gospel. At cross, you have bared our sins, bared our sicknesses and diseases, and on that cross you have borne our griefs and our pains. In Jesus' name, amen. Pwede na tayo makapag-umbag sa century. Lahat naman kasi ng tao, whether Christian or Gentile, lahat yan may pagsubok na pagdadaanan. Pero ano yung mas pipiliin natin? Pagsubok na may Diyos o pagsubok na walang Diyos? Alam mo yun, Christian ka pero hindi naman kita sa mga nagiyayabang ka. Christian ako ligtas. Lord, alam kong marami nangyayari sa paligid ko, may namamatay. Praise the Lord. Masaya yan. Alam niyo, hindi kayo magsisisi na tatanggapin ni Lord sa buhay. Kasi sabi sa Bible, I, your Lord, will never forsake you, and I will never fail you. Sigurado na ako, lagi mo ako protektahan. Dahil sa iyong pagmamahal, sigurado na ako. Maraming salamat. Dahil ito, at tagapagligtas. Maraming salamat kami. Kasi namatay ka para sa amin. Langit kami mapupunta. Maraming salamat, Jesus. Kasi namatay ka para sa amin. Namatay ka para sa aming mga kasalanan, para sa aming mga sakit,